What's up guys? Today is Monday. Kukuha tayo ng bagong unit. Meron na siyang stock. So tara, samahan nyo kami ngayon. Umaga, makakasama natin ang isa sa mga tropa natin, si Watspeed. Yun. So guys, tara. Biyahe tayo. Pinangin ang buhay to na malabo kong ipagpali. Mananatili pa din na magbaba kahit nalululan na sa pinani. Ano man sa akin ang itinadana, yun ang kailangan ko na maitawi. Sana makatama sa mga kababata kaaway, lalo na mga kapatid. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa branch ng NXT which is located dito sa Shaw Boulevard, and as you can see, dito rin yung kanilang boardwalk. So ngayon, excited na ako na kukunin na natin ngayon si Voltaris Pro, and actually dito pa lang sa labas, natatanaw ko na siya. Ayun siya guys. So tara, samahan nyo akong pumasok at kunin natin yung ating dream e-bike. Ayan guys, napakaraming e-bike. So okay pala dito, no? Pag magra-rides ka, pili ka na rin ng shoes mo for rides. So boardwalk, feeling ko ito na yun. Ayan, matagal-tagal din nating huling nagamit si Voltaris Pro. I think mga 2 months din, almost 2 months. Pero ngayon, asahan nyo sa mga susunod na rides natin, sa mga nagtatanong dyan, kung saan na po si Voltaris, ito yung madalas nating gagamitin ngayon. Ganda ng white, personal, ngayon ko lang siya nakita ng white. Pero meron din siyang gray dito. Angas din ng gray. So ayun na nga guys, puti yung in-order nating Voltaris Pro. Pero grabe nung nakita ko tong color gray nilang Voltaris Pro. Sobrang nagandahan din talaga ako. First time ko lang din kasi talaga makakita ng personal ng gray. Actually yung white, first time ko lang din makakita. Kasi blue at green pa lang yung nakikita ko. Siya nga pala guys, yung mga nagtatanong kung kumusta yung Voltaris Pro. Doon sa mga past videos ko, bakit di ko na ginagamit. Test unit lang po kasi yung ginagamit ko nun. So pinahiram lang po sa atin yun para ma-test drive at ma-honest review. At sobra ko din naman talagang nagustuhan yung performance si Voltaris Pro. Kaya ito finally, after almost a month of waiting para sa pre-order, dumating na rin yung ating pearl white na Voltaris Pro. At ang nakakatawa, worth the wait guys, kasi version 2 na tong napunta sa akin. Dahil sa mga recommendation natin na ginawa, may mga ilan silang in-upgrade or in-improve, katulad ng mga switches ng turn signal light, ng hazard, at naglagay na nga rin sila ng passing light. Guys, good news sa mga bumili or bibili pa lang ng Voltaris Pro. Merong bago merong in-upgrade dito kay Voltaris Pro. So, sa mga nagmomotor na dyan dati, so syempre, mahalaga yung passing light. Pag gusto mong ikaw ang mauna or paunahin mo yung nasa harapan mo. Sabi ko noon, pag kumuha ako ng Voltaris Pro, magpapalagay ako ng passing light. Pero guys, ito, hindi mo na kailangang magpalagay kasi nilagay na nila. Nag-comment tayo noon na wala kasing hazard si Voltaris Pro. Pero ngayon guys, finally, meron na. And dito, hindi mo na kailangan magpa-wirings pa. Kasi, ayan guys, may hazard na siya. So, good news to sa mga order pa lang ng Voltaris Pro. Isa to sa mga nakita natin na magandang improvement. Meron mga yellow basket. Sana po may yellow basket to, no? Click nyo lang po sa yellow basket. Guys, ito yung passing light. Ayan yung high. Tapos pag naka-low, tapos passing. O tapos, ito yung kanyang bagong switch ngayon. Ayan. Left. Tapos pindutin mo lang ganyan, mamamatay na. Right. Pindutin lang, babalik na. Tapos kung gusto mo mag-hazard, left and right mo lang siya. Ayan, naka-hazard siya ngayon. So guys, checking tayo ng speed. Sige, 1 nga, 1. Sagad yan. Ayan si number 1, number 2.
lakas din. 3. O, diba? Bomba! So, 1 tayo, 1. So, 143. 59. Ayan, 74, 75. So, ayan, si voltmeter tsaka may trip meter siya. So, ayun guys, merong bago ngayon dito kay Voltaris Pro. Meron pala siyang cruise control. So, ngayon guys, may cruise control. So, kung ayaw nyong mababad yung kamay nyo, mangawit kada piga, lalo na kung highway yung dadaanan or maluwag naman. So, papakita ni Sir paano yung cruise control. Para mag-engage yung cruise control natin. So, like for example, ano natin yung throttle natin. So, ang gusto natin, halimbawa, ang speed ay nasa 39, press lang natin ng 3 seconds yung reverse. Then, after 3 seconds, bitawan na natin. Then, pag binitawan natin yung throttle, kung ano yung speed na gusto natin, nandun na siya. So, hindi natin kailangan galawin yung throttle. Then, kung gusto natin magpalit ng speed, then, press lang ulit natin itong speed. So, babalik tayo dun sa throttle yung lalaroin natin. At ayun nga yung ilan sa mga binago or naging improvement kay Voltaris Pro dito sa version. After nga ma-discuss yung mga naging pagbabago kay Voltaris Pro, nakipagkwentuhan rin tayo sa ilang mga staff tungkol sa mga ibang units nilang available at sa mga exciting units na darating pa. Maya-maya pa nga kung sa TikTok merong unboxing ay nag-unwrapping naman kami dito kay NXT Voltaris Pro. Nag-picture taking at the same time, nag-overall check-up na rin tayo kay NXT Voltaris Pro with one of the staffs of NXT. Para talaga namang masiguradong okay at maayos ang unit bago nila i-release sa atin. At kung makikita nyo si Kuya, may hawak pa nga yung papel at yan ang checklist niya para masigurado na okay lahat ng parts ng unit. At pagkatapos ma-ensure na okay na ang lahat, heto na't nag-decide na kung umuwi kasama si Voltaris Pro. Ang SRP nga pala ngayon ng NXT Voltaris Pro is 88,000 at naka-pre-order basis sila ngayon dahil nagkakaubusan ng stocks. For as low as 8,800 pesos ay pwede ka nang magpa-reserve ng sarili mong unit. Mag-message lang kayo sa mga legit na Facebook page ng NXT E-Bike PH. So that's all for today mga ka-electric. Abangan ninyo ang ating next e-bike journey kasama si NXT Voltaris Pro. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe at kita-kits tayo sa susunod nating EV Yahe.